hindi ko alam na may ganito pala dito sa Pampanga. They offer Korean and Filipino dishes. You can chill and dine with a super refreshing view. Parang Hi guys! Welcome to my vlog! So, let me introduce myself to you. Mayap Aldo kay kayungan, yako po ing Marjorie Canimo, or in translation, magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Marjorie Canimo. So guys, samahan niyo ako ngayon dahil ang agenda ko ay bigyan kayong lahat ng kaalaman. Anong bigyan mali? Dahil ako ang bill dito, kaya ngayon makinig kayo. So guys, ngayon ang pag-uusapan natin, wow teacher, pag-uusapan natin ngayon is ang aking hometown, which is ang Pampanga. Guys, let's just start to the traditions of Kapampangan. So, unang-una sa tradition nila is wood carving. Wood carving, so nakagisa na namin yun. And then, pinakasikat ata or pinakakilala na nagawa nila is yung mga libuto natin na sila Mama Mary, yung mga nakikita nyo. And then, yung sa mga gumagawa din ang mga Kapampangan, nakagisnan din ang mga Kapampangan ang mga paggawa ng mga banga, palayok, at kung ano-ano pa mga bagay na gawa sa clay. So, ang last natin is yung lantern. I don't know if you guys are aware or you guys watch the news ng mga nakaraan na sa Pampanga matatagpuan ang pinakamalaking parol. O, di mo yun alam. Alam mo yun, te. So, if I'm not mistaken, yung sa meron yung mga Kapampangan, meron silang ginagawang kada before Christmas, nag-aano sila ng mga parol na pwedeng bisitahin ng mga tao. And, ayun yung ilan sa mga traditions ng mga Kapampangan. So guys, let's proceed naman sa delicacies ng mga Kapampangan. So, trivia lang ha. Pampanga is best known for the culinary capital of the Philippines. Narinig nyo na ba ang chismis? Ay, hindi yung chismis. Guys, totoo, promise. Kayo naman mismo ang humusga, dayuhin nyo kami dito sa Pampanga para tikman ang aming mga masasarap na ihahandang potahe. Guys, legit, hanggang ngayon, yung salin lahi na lang siya, na mula sa ninuno, anak, apo sa tuhod, lahat sila masarap magluto. Parang, ayun yung hindi ko nasabi sa isa sa mga tradisyon or kultura ng mga Kapampangan na ang galing nila magpasa ng mga natutunan nila, mga kaalaman nila, or parang pamana nila. Yung ang galing nila magpamana ng mga katangian ng isang Kapampangan. Guys, legit, kahit saan ka mapuntang bahay dito, walang hindi marunong magluto. Siguro sa panahon ngayon pala, baka meron na. Pero guys, legit, kahit saan ka pumuntang bahay, masarap talaga ang luto basta mga Kapampangan. Di kayo magsisisi, kaya try nyo na. Go na. Kung may sangyup ang Korea, may sangyup din ang Pampanga. Grabe guys. No joke. Bas pipiliin ko pa yun. Yung samji namin kaysa sa harapan mo ko ng mga masasarap na ulam. Uunahin ko yung kanain guys. Ang sarap nun guys. Alam mo yung buro, mga nilagang gulay like ampalaya. Ampalaya is my favorite. Ampalaya, patola, talong, okra guys. Ang sarap. Try nyo. O punta nyo dito. Partneran nyo pa ng isda at tilapyang pirito. Panalo guys. Gutom ako tuloy. Number 1 pala guys, sa delicacies ng Pampanga, yung pinagmamalaki talaga is yung sisig guys. Kapag dumayo kayo or pumunta kayo dito sa Pampanga, you must try that sisig. Promise. Tsaka kayo bumalik sa akin pagka hindi masarap, ay mali. So ayun, sisig talaga. Then adobo, lahat ng mga karamihan ng Filipino dish
Alam kong panalo pagka Pampangan. So, ang dami pa guys na pwede nyong, ang dami pang pagkain na sobrang sarap pag mga Kapampangan ang nagluto. Kaya guys, di ko na ilalagay dito masyado. Ang gawin nyo, punta kayo dito talaga at kumain kayo. Parang eto na, nabago ko na ang kasabihan. To taste it, to believe. Guys, you must try the Kapampangan's delicacies. Talagang mapapaibig kayo. Hindi lang sa pagkain, kundi sa amin. Ay, sumali. Guys, pagod na ba kayo? Kakapanood sa akin. Ako din pagod na kakasalita sa inyo. Eh, di ba't inaway mo naman? So guys, doon naman tayo sa mga attraction. Kung attraction lang, hindi nyo kami maaapi. Ay, hindi. Guys, unang-una ibibida ko sa inyo. Sa Pampanga, merong longest food park located sa Paligid, Candaba, Pampanga. Puntahan mo na. Alam ko nag-ooperate yon before Christmas, mga ganun. Guys, sobrang worth it din naman yung lakad mo. Kaso mapapagod lang kayo sa sobrang haba. Maganda yung view. Makikita nyo din, gitna, tabing kalsada siya, siyempre. Then, sa gilid, mga bukid. So, nakaka-relax. Then, makikita nyo yung tanawin, yung Mount Arayat na makikita nyo din doon. Then, konting go nyo lang. Pero guys, isa talaga sa dinarayo, no joke isa talaga sa dinarayo ng mga turista, yung Bundok Arayat talaga, as in. Lalo na yung mga tao na yung ma-adventure, yung mga gusto nila, yung mga camping, travel, yung mga ganyan guys. Kayo, inihikayat ko kayo kung ang gusto nyo lang is yung mga lumanghap ng sariwang hangin, magpahinga, pwede kayong pumunta sa amin guys. Ayun, lang kayo doon, relax, hiking lang kayo, kasi alam ko marirelax kayo. Nasabi ko sa inyo talaga. Then next, we have also, sa Pampanga, we have also a 5-star hotel located in Clark, Pampanga. Then, we have Sky Ranch, Pampanga, na usually dinadayo din talaga ng mga turista. And then, we also have Lakeshore, Pampanga. Yung Lakeshore, Pampanga is din siya, yung mga kainan, and then more on siya, yung mga pailaw. Kasi sabi ko sa inyo, makulay ang buhay ng mga Kapampangan. Mga pailaw siya, maganda din yung tanawin niya guys, if gusto nyo nga ng magpalamig, maggala before Christmas, bago ang Pasko, kung gusto nyo malanghap o maramdaman ang Pasko, pumunta kayo sa Lakeshore, Pampanga guys. So ayun guys, thank you for watching. Thank you sa pagtsatsaga na panoorin yung mga pinagsasabi ko na wala namang, di ko alam kung may natutunan kayo or nahikayat ko kayo, pero thank you pa rin guys. Again, I am Marjorie Canimo, BSHM student, and I just wanna give my gratitude to all of you guys. Thank you. Bye.
for watching.